Patuloy pang biniberipika ng pamahalaan ang ulat ng isang nasawi bunsod ng Bagyong Tino habang libo-libong pamilya na ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Alas 5:30 ng umaga noong Nobyembre 2, Linggo, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Tino. Dakong alas 11 ng umaga, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands. Kalaunan, lumakas pa ito at naging severe tropical storm. Kinabukasan, Nobyembre 3, Lunes, tuluyan ang naging typhoon si Tino. Dahilan para itaas sa Signal No. 4 ang Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande. Habang binabagtas ng bagyo ang mga lugar na ito, maraming residente na ang nagsilikas para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Nitong Martes, Nobyembre 4, naglandfall si Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang Signal No. 4 sa malaking bahagi ng Visayas, Signal No. 3 sa Mindanao at Signal No. 2 naman sa ilang bahagi ng Luzon. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC, as of 6 a.m. November 4, 2025 araw ng Martes, umabot na sa mahigit 300 barangay ang apektado ng sama ng panahon na dulot ng Bagyong Tino. Sa nasabing bilang, pinakamaraming Region 8 na umabot sa mahigit 100 barangay. Sumunod ang Region 7 na may halos 40 barangay. Sumunod ang Caraga na may 71, Region 6 na may halos 70 at ang Negros Island Region na may 12 barangay na apektado. Sa nasabing bilang ng mga apektadong barangay, pumalo sa mahigit 17,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Tino. Pinakamarami sa Region 8 na may mahigit 8,000 pamilyang apektado. Sumunod ang Caraga na may halos 3,000 pamilya. Region 7 na may mahigit 2,000. Sunod ang Region 6 na may mahigit 2,000 rin. At Negros Island Region na mayroong mahigit 100 pamilya. Nagkaroon na po ng preemptive evacuation, umabot po sa 129,700 na mga pamilya ang nakapag-evacuate. At saka, ito po ay umabot sa 387,000 nating mga kababayan ang preemptively evacuated sa iba't ibang rehiyon po, magmula sa Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, sa Region 8, at ganon din sa Caraga Region. Ang pinakamarami po ditong preemptively evacuated ay sa Region 3 sa Eastern Visayas. Kinumpirma naman ng Office of Civil Defense o OCD na mayroong naitalang isang nasawi bunsod ng masungit na panahon pero patuloy pa nila itong biniberipika. Meron naman po tayong mga kababayan, meron pong isa doon sa Bohol, sa Panglao. Sa Panglao, may napabalita po doon na nasawi, natumbahan po ng isang punong kahoy. Again, this is for validation, and then we still have to validate other reports also coming from other regions. Ayon kay OCD spokesperson Johnny Castillo, nakahanda na ang mga food packs at mga non-food items para sa mga nasalanta ng bagyo. In terms of the family food packs, at saka ating mga non-food items, these have been prepositioned prior to the onset of the Bagyong Tino. So meron naman po tayong mga nakapreposition doon, and so far wala pa tayong nakukuhang reports that will na kinulang. Tiniyak naman ng OCD na nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa clearing, search and rescue at relief operations para sa mga apektadong residente ng Bagyong Tino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, ASMNI News.